More than check. Amen. Ayan. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bigyan po natin mag-asabi ng ating Panginoon. Amen. Ang araw po ngayon ay ang araw po ng linggo ay araw po ng pag-celebrate natin sa kabutihan at katapatan po ng Panginoon. Sa buhay po natin. Sa mga nagdaang isang linggo po ng buhay natin, marami po tayo na pagdaan ng mga challenges sa buhay po natin na napagtagumpayan natin dahil sa kabutihan at katapatan po ng Panginoon. Marami din po sa atin nakatanggap ng blessings na nagmumula sa Panginoon. Kaya marapat lang talaga na ibalik po natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri, pasasalamat, at pagsamba sa ating Panginoon. Katulad po ng sinabi po sa Awit, Kabanata 150, talatang 1 hanggang 6. Ang sabi po doon, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alpa at flauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompya, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. So ngayon po ay celebration ng pagpupuri at pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay sama-sama manalangin. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Bigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati na deserve ng Lord ang mabigyan siya ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Dahil siya ay napakabuti at tapat sa buhay ng bawat isa. I-welcome po natin ang Holy Spirit sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan at nalakila dahil ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Simula pa noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Alpha at Omega. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Sa oras na ito, tuloy Lord na tanggapin mo ang aming pagpupulit pagsama sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito. Hindi po aksidente na napunta ang bawat isa sa lugar na ito. Kundi ito po ay pinlano mo, Lord, para mas makilala ka pa ng lubusan. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa at naniniwala po ako na hindi po lalabas ang bawat isa sa lugar na ito na hindi mo po pinagpapala at hindi nararanasan, Lord, ang kabutihan at katapatan mo. Maraming salamat po, Lord, at patuloy na binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ready na po ba tayo sa pagbibigay ng pagpapuri, pagsamba sa ating Panginoon? I-ready po natin ang ating isipan, ating puso, i-ready natin ang ating sarili para sa pagbibigay ng kabutihan sa Panginoon. Sige po, tayo po tayong lahat. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. And once again, welcome to Jesus the Shepherd Community Church sa ating Sunday service po. And dahil po na lagi natin ginagawa, pwede ba natin kamayan muna ang ating mga katabi at batiin po natin ang bawat isa ng good morning po kapatid. A blessed morning po para sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po. Patuloy nga po kalakasan natin ang bawat isa habang tayo patuloy na sumusunod at tinatakakampas na gusto ng Lord para sa ating lahat. Sige po, kamayan natin sila, batiin po natin sila. Ngitian naman natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Ayan. Good morning po. And once again, pwede ba natin palakpakan ng malakas na palakpakan ang Panginoon sa umaga nito? And praise you and worship you, Jesus, and thank you, Panginoon, sa kalakasan at sa buhay na patuloy mong pinagkakalo para sa aming lahat. Minsan pa, sabi nga po sa last verse po natin, nung ating binasa kanina, purihin
si Yahweh, purihin si Yahweh. Patuloy nating aawitan at pupurihin ang ating Diyos. Ay, amen po ba mga kapatid? Amen. Once again, let's give a clap for praise to the Lord. Truly deserve it this morning. Hallelujah. And hallelujah to you, Jesus. We're praising Jesus' name. Real quick, we're declaring your goodness, Panginoon, sa oras ng umagang ito, Lord God. Hallelujah. When we believe there's nothing is impossible sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid.
hallelujah to you, O God. As we feel your presence, O God, in this place, Lord, patuloy mo lububin ang lugar na ito ang iyong presensya, O God. As we sing na naniniwala kami, Panginoon, mula sa aming mga puso. With all our hearts, Panginoon. In all circumstances, you want us to believe in you and have faith in you, O God. And allow us to stand on our faith, Panginoon, sa oras na ito. Holding on your promises, O God. With a thankful and grateful heart, O God. Kaya Lord, ang aming susunod na awitin po, forever we will sing, forever we will lift our hearts, our minds, ang aming mga kalakasan para sa iyo lamang, O Diyos. So praise you, Jesus. As our hearts longs, Panginoon, na nagdanais na magpuri, tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, minsan pa, the Lord is inviting us in this place to feel His presence, to feel His love. And He wants us to experience the fullness and completeness ng blessing ng Lord sa oras na ito para sa ating lahat. Hallelujah. And hallelujah to Jesus. Patuloy kami nga abot para sa iyo, O God. I worship and show you, whisper my life song. With all my heart I sing, for you my daddy king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet,
Lahat ng aming buhay, lahat ng aming kalakasan ay sa iyo, Panginoon. Lahat ng meron kami ay sa iyo. Kaya marapat lamang sa iyo pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati, pagdakilan, pagkilala sa iyo, pangalan ng O Diyos. Ang natatanging pangalan ng higit sa lahat, sa matagis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maaaring mga lahat ay magsabing ang Amen. Amen. And ilan pa yung bilang. Hallelujah. Ayan. Amen. Ang sarap po magpuri sa Panginoon, no? Ayan. Alam niyo po, yung ginagawa natin ngayon, na pagpupuri sa Panginoon, practice pa lang po yan. Yung ginagawa natin. Kasi po, dun sa totoong tahanan natin, wala na po tayong gagawin kundi mag-praise and worship, mag-praise and worship. Yan. Eh naman po, dadami po tayo sa pagbibigay ng salamat or testimony. Yan. Unahin na, ako na po mauna. Happy birthday. Hello, yan. Okay. Yan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon po na dinagdag niya po sa buhay ko. Maraming salamat po kay Lord sa nagdaang isang taon po na pinatunayan niya po na siya po talaga ay mabuti, siya ay tapat, siya ay mapagmahal, siya po ay nakahagna. At salamat sa Panginoon sa panibagong taon na naman po na binigay niya po sa akin. Sa loob po ng 51 years, ay wala po akong natandaan na pinabayaan ako ng Lord. Siyempre marami po mga pagsubok, marami pinagdaanan, pero lagi po pinapatunayan ng Lord na lagi niya po akong sinasalba dun sa mga napagdadaanan ko na yun. Kaya totoo po talaga na napakabuti po ng Lord. Kaya nga po life verse ko po yung ano ba yun? Awit 37 verse 25. Sabi po doon, tumanda na ako mula pagkabata. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang kanyang anak ay naging hampas lupa. So yung pong ano na yun ay talagang pong naranasan ko po talaga na hindi niya po binabayaan ng Lord. Kaya po, yung pong verse 9:8, damang-dama ko po at totoong naranasan ko po talaga yung verse, yung life verse ko po na yun. Salamat po sa Panginoon sa panibagong taon nga po at nawa ay maging kagamit-gamit po ang buhay ko ngayong taon na to, na makapag-serve po ako kay Lord, na makapagbigay po ako sa Kanya, na maging priority ko po siya sa lahat po ng gagawin ko. Ang prayer ko po ay lagi ko pong maunahin si Lord sa lahat po ng gagawin ko. Kaya binabalik ko po ang lahat ng papurit pasasalamat kay Lord. Thank you po. Yung sunod po na magpapasalamat ay nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan. Magkasabay po kasi kami. Yan, pero po kami, Happy birthday, brother. Salamat po sa buhay ni Ate Jenny. Kasi Ate Jenny. Wala akong choice, Sister Sally. Minolunteer na. Ayan, kambal ko po talaga si Sister Sally, kung hindi niyo po alam. Ayan po, good morning po. Yun po, may tatlo lang po ako pagpapasalamat kay Lord, even though sobrang daming blessings ni Lord. Pero yung today po, unang-una nga po, tomorrow po yun, celebrate po namin yung kaarawan po namin. In advance na po, we claim na po yung panibagong taon na ibibigay ni Lord para sa amin. And throughout the years po, never po nag-fail si Lord talaga na ipakita yung kanyang favor and blessing, po, despite nga po ng lahat ng challenges and pagsubok sa buhay. Pwede po bawas ng echo. Bawas ng echo. Ayan po, second ko po pagpapasalamat yung sa event po namin kahapon ng mga kabataan. Praise God. Yung unang event ng taon po and daming challenges. Tapos lahat po kami sa center po namin, yung organizers po, may mga may sakit, may mga pasok, may mga trabaho, busy po, pero sobrang binigay ni Lord lahat ng provision. Parang lahat po ng worries po namin, pinupunan ni Lord even before we asked it. And even though nag-anxiety na po yung mga cell group ko po, pero pagdating po ng event, talaga yung Holy Spirit na lang po talaga yung pinanguna namin. And praise God po sa mga kabataan na umattend and hopefully na-bless po sila.
And syempre po, thank you po sa mga sponsors po. Sa sponsors po ng event. Ayan po, lalo po kay Mami po. Sa youth advisor po natin, si Teacher Marky. Lastly po, ipagpapasalamat ko po kay Lord. Sa mga hindi po nakaalam, professor po ako sa LaSalle Dasma mula last year po. Nag-start po ako doon part-time po. Pero since part-time lang po ako, hourly lang po yung sahod ko po. So pag wala po akong class or wala pasok, wala po akong sahod. So na-realize ko po na syempre po bilang panganay, tapos marami po kami pangangailangan as a family, lalo po sa medical na expenses ni mommy and other necessities po. Yun po, nag-decide po ako maghanap ng pangalawang trabaho po. So, naman po ako last year, di ba, nag-testimony po ako ng tedious na job hunting po. Tapos ganun po ulit nung nakaraang dalawang buwan. Ang dami ko po sinamitan na resume, either teacher, may kinalaman sa pagtuturo, or may kinalaman sa parang virtual work from home, mga ganyan po. Pero wala po ulit nagre-reply. Sabi ko, deja vu, parang round 2 ulit po. Wala na naman po nagbibigay sa akin ng opportunity para sa interview or initial step po. Tapos finally po, parang, paano po ba yun? Kinuwento ko kay Mami, may specific na trabaho po ako. For some reason, inopen up ko siya kay Mami, shinare ko po siya. Tapos during the Sunday po na upcoming, pinag-pray niya po yung sobra during the service po. And ako naman po, ang sabi ko lang kay Lord, kung ano yung best plan niya po sa akin. Basta lang po makakahelp po ako sa family. Tapos po, hindi ko pa share ko pa ito kasi ang dami po niyang nangyari. Pero basically po, after nung unang praise God po na invite po ako for interview. Pero after po nung initial interview, nagkaroon po ako ng doubts na parang ang dami po kasing concern. Yung training daw po, even though yung work ay work from home, on-site daw po yung training, tapos nung una parang graveyard shift po siya. Tapos dapat po stay in siya for 2 weeks. Like walang uwian po yung training. So for me, concerning po yun kasi una, may teaching job pa po ako, hindi po ako pwede mag-absent, hindi po ako pwede mag-leave. Tapos hindi ko po kayang mawala sa bahay. Wala sa bahay, yung mga pusa mo na, hindi ko kayang iwan. Joke lang. Parang hindi ganun po yung personality ko po. Hindi ko po kayang ganun katagal na mag-isa lang, tapos hindi po nasa bahay. So parang na-discourage po ako. Tapos kung in-open up ko yun kay Mami, yun nga po parang na-review po ako ni Lord na parang, ang tagal mo itong pinapag-pray, anak, bakit eto na, parang meron ng signs na ipagkakaloob ni Lord, ba't ako nagkakaroon ng negativity? So, ayun po, pinag-pray ko po yun, si Mami, pinag-pray po ako, and ayun po, nung natanggap ko na po siya fully, bigla po nung in-invite po ako for a second interview, nakapasa daw po ako sa unang interview, ang sabi po bigla sa akin, yung batch ko daw po, first batch daw po na hindi na magsistay in yung training. That's for me po, big deal po siya. Sorry po, parang baba po. Hindi, pero for me po, big deal po siya kasi may po din tayo, di ba? Kanya-kanya po tayo mga preference and mga nais po. So for me po, sabi ko parang ang personalized naman po noon. Na parang sakto po sa batch ko na uwian po. Nakakapagod pero mas ko po talaga siya. And at the same time, yung start date po niya ay February 9. So, parang talaga sabi nila, sign after sign after sign. Ito talaga, ito yung kalooban ko sa'yo for now. Ito pong your current na state ko po sa buhay. So, ayun po, starting tomorrow, kasama na po ako sa mga nagna-night shift. Ay, hindi po pala kami night shift pa. Yung training po namin, day shift pa po siya. So, pag naka-client na po kami, tsaka po siya maging graveyard. So, ayun po, panibagong, sa school po. Thank you, Mami. Ayun po, kinabahan po kasi kami ni Mami. So, ayan, praise God. Meron po job offer, meron na po start ng training date. Kaso po, kinabahan po kami ni Mami. Kasi sabi po nung isang HR, bawal daw po may kasabay na work or bawal po mag-aral, like grad school or college or whatever. Kailangan po, yun lang talaga yung ginagawa sa buhay. Actually, nung minention ko po na may church ministry ako, biglang nag-iba yung mukha ko niya na parang maka-affect ba yan? Parang gano'n na yung business ko pag weekend, baka maka-affect pag weekdays. So, po kami, ako na-worry, si Mami nag-pray lang po siya. Tapos po, finally po, nung dumating po yung contract, ang naka-state lang po doon,
bawal po may kasabay na work na sync po ng business ng company po nila. Eh dahil yung job ko po ay pagtuturo, wala po siyang kinalaman doon. Hindi po illegal yung bagong trabaho ko po. Ano lang po siya, parang siyang client-based type ng job po. So magkaiba po siya. And lastly po, in terms of sa teaching job ko naman po, isa din po sa worry ko po yun na paano po yun? Kasi yung training ko po ay 12 p.m. to 9 p.m. May turo po ako ng gano'n, tanghali hanggang hapon po. So, ayun na naman po, hindi na po ako natuto. Parang sabi ni Lord, 26 years na kitang binibigyan ng miracles and blessings. Bakit nagkakaroon pa rin ako ng seed of doubt every now and then? Pero yun po, ang buti ni Lord, last week po, nag-meeting po yung mga teachers po, nag-department meeting. Nabanggit po sa amin, full on-site na po kasi sa Lasal Dasma, hindi ko po alam sa ibang schools, pero full on-site na po sila. And dahil full on-site na po, nagbago po yung system. Kami na daw po ang pipili kung kailan yung asynchronous periods po namin. Ibig sabihin po ng asynchronous, walang pasok, online lang po yung activities. So dahil new setup po siya, kami na po yung may option kung ano yung pipiliin namin asynchronous dates. So, praise God po kasi ang pinili ko po, itong upcoming 2 weeks ko po na training, wala po akong turo sa Lasal Dasma, pero bayad pa rin po kasi asynchronous period. So, na-fulfill po lahat. Alam niyo po yun, parang nililist out ko kay Lord, ito Lord yung worries ko, ito po yung mga challenges. Tapos sabi ni Lord, okay anak, sige, receive. Tapos ibabalik niya po with an answer. With an answer na best po para sa tinatawag ko po right now. So, ayun po, sobrang thank you po kay Lord sa panibagong blessing na ito po. And yun nga po, prayer ko din po doon Sister Sally na mas makilala ko pa po si Lord in order na yung faith ko po ay mas lumaki. And nawa lahat din po tayo ay magkaroon ng ganong trust kay Lord. Kasi tulad po ng message namin kahapon sa mga youth about honoring father and mother, hindi lang po dito sa lupa, kundi si Father na ating Panginoon and spiritual parents. Kaya nawa po magkaroon tayo ng ganong relationship kay Lord na kahit ano pa yung mangyari na in this physical world po, hindi tayo magkakaroon ng any doubt po kasi si Lord, siya yung pinaka-powerful sa lahat at hindi niya po tayo pababayaan. Yun lang po and all glory to God po. Ayan. God is good po talaga sa buhay namin dalawa ni Ate Jenny. Yan. Sige po, ngayon naman po ay Dako naman po tayo sa pakikinig po ng salita natin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Rego. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Minsan pa, bigyan po natin malakas na palakpak ating Panginoong Diyos. Tunay na siya ay napakabuti, tapat sa kanyang anak. At wow, papuri po sa Panginoon. God is good po talaga, no? Sa atin po mga narinig na testimony. And pwede ba, church, kantahan po natin. Total, bukas pa rin naman po ang kanilang kaarawan. Kantahan po natin sila today. Okay lang po ba yan? Kanta po tayo sa kanila. Happy birthday kay Sister Jen and kay Sister Sally. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Papuri sa Panginoon sa inyo pong buhay. At kahapon na pala yung handa, no? Sarap ng carbonara sa mga atin. Tsaka ng lumpia, masarap na. Nabusog po ako. Wag po natin, sa mga na-invite po natin today, pag-pray po natin na monthly basis. Ang atin pong handa sa atin pong Bible study every month. Pero papuri po sa Panginoon and I'd love to welcome po ang lahat ngayong umaga and praise and worship pa lang tunay na nadama natin ang presensya na ating Panginoong Diyos. And for 5 years, parang kami ni teacher, parang proud parent kami dun sa talagang I'm just smiling throughout na makita ulit si Kuya H natin nag-drama. Palakpakan mo natin sila. Papuri po sa Panginoon, Kuya H, sa inyong pag-drum. And at si Kuya Rede na nag-bass. Thank you, kay Lord. At sa bawat isa sa atin na umawit kanina para kay Lord. Papuri. Naghihintay yan si Ben. Naghihintay.
Kilala kita. Alam mo. Thank you, Lord, sa inyong sa WLT. Of course, sa bawat isa. Maraming salamat po. At sino na po ba excited na marinig ang salita ng Panginoong Diyos ngayong umaga? Amen po. And I'm also excited to share with you the message this morning. At ano po ulit yung pamagat na ating mensahe last week? Ang tunay mo, halaga. What is our worth? Ano po ba? Ano po ba ulit yung ating worth sa ating po buhay dito sa lupa? Kung tatanungin, ano ba ang halaga mo? What is your value? Ang akin pong halaga ay kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa you are a diamond in the rough. Ganun ka kahalaga. And makita po natin na ngayon po sa ating pong buhay, naunawaan na po ba natin kung gaano tayo mahalaga po sa Lord? Po, that He was so ready, so worth it to die for us na para tayo po ay maligtas. And we know our worth, we understand, we know na yung ating pong halaga. And ngayon po, ano na po yung ating gagawin? Po, I understand na I know my worth, but I want to be useful. I want to use my worth. I want to use this value that I have for the Lord. And sometimes po, ganun po yung ating thinking, ganun po yung ating desire. But as we see sa ating pong kalagayan, sometimes we still feel small. Po, minsan, namamaliit pa rin po natin yung ating pong sarili. Every now and then, hindi po natin dumadako po sa ating isipan. But this morning, mga kapatid, it may be small, yung atin pong mga iniisip sa ating mga sarili, yung ating pong mga talents, yung ating mga gifts. But this morning, pag ito po ay ibinigay po natin, atin pong isinurrender sa kamay ng ating Panginoong Diyos, ito po ay gagamitin niya sa malaking gawain. Amen? Opo. Sino na po ba ang handang ibigay yung kanyang gifts, yung kanyang talents sa Panginoon? Amen? Sige po. At pinamagatan po natin ang mensahe ngayong umaga na small but terrible. Medyo mano po ako sa spelling. Medyo mahina po ako sa spelling. Kaya po ang mensahe ngayong umaga na ating Panginoong Diyos is small but terrible. Let's read sa Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Inaanya ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita na ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalin tulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Verse 32, ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas. At sa verse pagpapatuloy, at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinapapurihan ka namin sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyo pong kabutihan, sa kalakasan, sa kagalingan na kami, Lord God, ay dinulutan mo, Panginoon. Ganun din sa paghatid namin sa inyo, Lord God, sa amin, Lord God, sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Upang kami, Lord God, ay makaniig, makasamba, makapagbigay ng puri, Lord God, sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na inyo pong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. At tunay nga po ang aming mga puso, aming mga isipan ay nagagalak, Panginoon, kung gaano ka naging napakabuti sa aming buhay. Sa oras na ito, sa aming pakikinig ng mga salita, dalangin ko po, Ama, na kayo po ang Diyos na pag-pagpapala, Lord God, na bumabay sa amin. Lord, give us knowledge, wisdom, and understanding. As we hear your word this morning, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, Lord God, sa amin pong maririnig ngayong umaga, Panginoon, ay kami, Lord God,
ay magiging matabang lupa, Panginoon, at taniman ng iyong buto, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang umagang ito, ang inyong mensahe, Panginoon. Balutin niyo po, Lord God, malaya kang kumilos, banal na Espiritu na siyang mag-minister, manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pinapapurihan ka namin aming Panginoong Jesus. Sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Please. Yan. And I would say, ngayong umaga, na hindi na po tayo ang church na may mic, nakita ang battery. And ngayon po, na-break na ang record na hindi na nakikita ang battery ng church. Kaya palakpakan naman natin sila. Thank you, Ate Mayboy, sa iyong paghatid ng mikropono ngayong umaga. And this morning, we will just be talking about the parable of the mustard seed o buto ng mustasa. Perhaps sa atin po, kinalala po ang mustard or mustasa pag tayo po ay nadadako ng SNR. Ano po, yung kanila po itong dilaw na sauce. Hindi ko po alam, hindi po kasi medyo sikat ang mustard sa ating mga Pilipino. Hindi po siya ganun. Kasi tayo po talaga, makaketchup tayo, mayonnaise, sa atin po mga sausawan. Suka, patis, hindi po tayo masyadong familiar sa mustasa. But we will, makita po natin, po yung characteristics daw po ng mustasa. And pwede pong paki-next po natin. Ayan. And when we talk about the kingdom of God, pag napag-uusapan po natin ang kaharian ng Diyos, madalas perhaps ito po yung ating nasa isip. Pag sabing kaharian ng Diyos, it could be the pearly whites, the pearly gates, the heavens. Sa mga call center agent, huwag daw pong sasama dyan. Pag inaantok na, huwag kasama sa liwanag. Sana din po sa pakikinig po na ating salita ng Panginoong Diyos, huwag po kayong sasama sa liwanag. Okay, samahan niyo po sa pakikinig, okay po? And but as we see, our Lord Jesus, how did He describe the kingdom of God? And it's somehow not in a way like this. He usually described it sa mustard seed, sa yeast, sa pampaalsa, hidden treasure, a pearl of great cost, parable of the net, sa lamban, even sa damo, sa triguhan. That's how Jesus described the kingdom of heaven. Not something like this. Makita po natin na kung paano po ginagamitan ng ating Panginoong Jesus, kung paano po natin mapipicture, kung paano po natin maiisip ang kanyang kaharian into small day-to-day situation. And wala atin pong patuloy na inaaral. And the point po ng ating pong talanhaga ngayong umaga, the parable of the mustard seed. Ang sabi po doon ay ito po ay lumalaki na isang punong kahoy, pinakamalaki sa lahat. At makita po natin mga kapatid na ang kaharian daw po ng Diyos ay talagang grabe po, no? Nasimula po ng ating Panginoong Jesus sa mga disipulo hanggang po ngayon. Grabe po ang expansion ng Christianity, ang pagkilala sa ating Panginoong Jesus. And that big expansion, that explosion of knowing Jesus Christ all throughout the world ay nagsimula sa humble beginnings. Maliit na bagay. Makita po natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus na siya ay ipinanganak saan po siya pinanganak sa sabsaban, sa isang manger. How did he live? A carpenter. Napakahamak po. Saan po siya galing? Sa Nazareth. A place na kung saan walang mabuti ang manggagaling doon. But we see in all these small things, humble beginnings, and nag-grow ang kaharian na ating Panginoong Diyos. At ngayon po umaga, perhaps we could ask this question as well sa atin pong buhay. How can we actually be small but terrible? Pwede pong paki-next. Ayan. How can we actually be small but terrible? Ayan. Pag naisip ko po si Onyok Velasco, ang naisip ko talaga before. Kung sino mo nakakilala kay Onyok Velasco, she's
Olympic boxer po before. Pag nababanggit po ang small but terrible, siya po talaga yung parang imagery na sa aking isipan. He's a very skillful boxer before. Maliit lang po talaga siya, pero pag sumutok, nagpapatulog po talaga, no? And sa atin pong pananampalataya din po, no? Sa atin pong patuloy na paglakad, how can we actually be small but terrible sa atin pong faith? Number 1, ayan, don't be afraid to start small. Don't be afraid to start small. At makita po natin dun sa talinhaga, dun sa parable na binagay na ating Panginoong Diyos, yung contrast na po from being the very small seed. Sabi nga, pinakamaliit pa po, hanggang sa contrast sa pagiging or pag-evolve sa pagiging malaki. It all started sa pagiging maliit, and it represents humble beginnings. And as I have mentioned sa example na ating Panginoong Jesus kanina, He was born in a manger, came from Nazareth, being a carpenter. And makita po natin na po, kung tayo po ba ay lalaban sa isang digmaan or isang, let's say, gera, pwede pong pakinext. Ayan po, no? Napakaliit lang po ng buto. Ayan lang. Kaya lang po siya kaliit. Sumisikip ako bigla. Kaya lang po siya kaliit. And we would see na po, humble beginnings comes from a very small, and we would see on the background, very ginormous na po na isang puno. Pwede pong pakinext? Ayan na po. Can we just imagine, ganon kaliit na buto, lalaki na po to 10 feet. And if we were on a war, if we would be waging against war, pipili kayo ng inyong armas, anong pipiliin nyo? Ito bang tirador? O itong fully armored na may spear, na may helmet, na may armor, na may sword, na may javelin, may greaves? Very obvious answer. Pipiliin po natin yung nasa kanan. Tama ba? Kaliwa pala, sorry. Nasa kaliwa. Next po natin. Yan. If ever, pipili tayo ng ating armas or magiging, kumbaga pipiliin natin maging means of ating paglaban, would we choose a staff over a battalion? Oh, may mga karwahe, may mga latiko. What would we choose? Pwede pong pakinext? Ayan. Banga, sulok, tsaka trompeta. Laban sa 135,000. If you were to fight, honestly, ano po ang pipiliin natin? Sure win na. Itong nasa kabila, mga kapatid. But we would see. We all know the story, my brothers and sisters. Sino doon yung pinanalo ng Panginoong Diyos? Yung nasa kanan. Tama ba? Nasa kanan ko? Ayan, may ano po. Nasusundan naman ho ako, di ba? Po, hindi ko po kayo nais na iligaw, pero kung nasaan po ang inyong kaliwa po pala. Ayan, sorry. Nasa kaliwa po, nasaan po ang inyong kaliwa. We all know the story. Ginagamit na ating Panginoong Diyos, yung mga bagay na maliliit. It seems insignificant. It seems, wala lang. To shame the proud. To humble po, yung mga nagmamataas. And makita po natin yung mga unseen, mga insignificant, good for nothing. Sila po yung ginagamit ng Panginoong Diyos. Basahin po natin James chapter 4, verse 10. Luke 14:11. For everyone who exalts himself will be humble. And the ones who humbles himself will be exalted. Kung sino daw po ang nagmamataas, siya daw po ay ang ibababa ng Panginoong Diyos. At kung sino naman po ang nagpapakumbaba, nananatili, nagiging tapat, sumusunod sa ating Panginoong Diyos, siya po ang itinataas. Kamusta po yung ating buhay na pagpapakumbaba?
Araw-araw po ba sa ating buhay, tayo po ay nananatili, nagre-rely na Lord, hindi ko kaya. Kaya feeling natin minsan ang lakas-lakas natin, hindi na tayo nagpa-pray. Feeling natin, alam na natin yung gagawin, hindi na tayo mag-ask ng guidance. When do we actually ask for guidance? To actually humble ourselves before the Lord. And this verse actually reminded an episode in SpongeBob. Sino po nakakilala kay SpongeBob? Yan po, no? Millennial po kasi ako. Ito po yung aking kinalakihan sa TV5 pa noon. Kasabay niya ang Jimmy Neutron at Avatar. Hindi po ako nagkakamali. Ano po? Ayan. Ayan. Cat dog. Ayan. Marami pa po no, kasabay. But I was reminded of this episode na si SpongeBob, ano lang, no? Kumbaga nagpakumbaba. At si Squidward nagbida-bida. Yan. Panoorin po natin a 1-minute clip of just a reminder for us, my brothers and sisters. Pwede pong pakiplay. Alright, thank you so much for watching. Nakakamiss na po maging bata ulit. So, we're just reminded po, makita po natin, oh wow. SpongeBob was just so humble. Actually, gusto niya mag-present dun sa talent show na yan. Po, but Squidward, bilang gusto niya siya yung bida, ito ma'am, maglinis ka nila. What we see, SpongeBob did it faithfully, po. And makita po natin, po, kung sa kalangitan, mas ginagawa po ni Brother Arnel yung paglilinis, yung kanya pong heart, yung desire na ma-maintain ang church. Mas papalakpakan po siya ng langit kaysa sa akin. Kung ako po ay hindi naging faithful sa akin pong pag-preach, sa atin pong ginagawa, si Brother Arnel, faithful na ini-scrub yung mga tulo ng kandila, pagmama, pagsasaayos sa church, ang palakpakan po ng langit ay na kay Brother Arnel. Again, it is not about what we do for the Lord. But our heart, if we are actually being humble, to have the humility na gawin yung pinapagawa sa atin ni Brother Ernest. Po. And sa atin po, I know we want to do something for the Lord. Po, we want to do something great for His kingdom. And mga kapatid, I am reminding everyone, don't be afraid. Huwag po kayong matakot na magsimula sa maliit. Huwag kayong matakot mag-start sa humble beginnings. As the pick-up line goes, sana huwag mong iisiping maliit ka. Sabihin niyo bakit? Kasi lagi kitang ipagmamalaki. Ang luma. Ang luma na ng ang luma na ng pick-up line. But as we see, humble beginnings, po, pagpapakita ng atin pong pag-start sa maliit to actually be faithful sa maliit na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Can we move to the next slide? Ayan. Ano po? Medyo may lang to. Shameless plug lang ito. Shameless plug. And for those, my brothers and sisters, ayan, si Ate Jessie Santos at si Ka-Savings din natin, they actually started something that doing what they love. Doing what they're great at, my brothers and sisters. And to actually do, yung talent na ibinigay sa kanila ng Lord, and to actually bless them. Subscribe po kayo kay Ate Jessie Santos natin sa YouTube.
And ka-savings deal sa Facebook. Ayan, okay po. Ayan, para sa mga Swifties po na na-invite from yesterday, yan, subscribe po kayo sa kanya. At sa mga tipid tips, yan. Tipid today, asenso tomorrow. Ayan, po. We aim for big. We aim for something big, brothers and sisters. And we do it consistently. If we are so faithful sa maliit na pinagkakalo po sa atin ni Lord, na po, let's say, let's not go for the views, let's not go for the comments, pero gawin lang natin, na po, gawin lang natin ang gawin, yung pinapagawa sa atin ni Lord, yung gusto natin gawin. Eventually, na po, si Lord at His right time ay ang magbubunga po sa atin. Kasi kung ang iyong motivation mo agad ay views, ay talagang comments, or ano pa man, at yun yung, hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, para lang talaga doon, I believe hindi po yung mag-work. Eventually, kayo po ay madadrain. You will just be chasing the wind. But as you start small, sa talento, sa skill na pinagkaloob sa inyo na Lord, in due time, kayo po ay ganyang itataas. Papuri po sa Panginoon. And po, number 2, don't be afraid of growth. Don't be afraid of growth. At makita po natin, pwede pong pakinext. So dyan po ba yung picture ng mustard seed natin? Ayan. Ito po. At makita po natin na napakataas po pala. Compared po dun sa mga tao dun sa baba. Ito po kung gaano po itinataas, inilalaki, itinatangkad ng punong ito. Makita po natin ang kaharian ng Panginoong Diyos sa puno ng mustard seed. Po, mustard tree, na po, yung talagang yung kanya pong pagiging ating refuge, ating pong strength, pagiging shelter. Po, napakagandang tignan po, ano, ng isang puno na nasa maliit na buto. Ito po ay lumaki. But sometimes, mga kapatid, as we think, gusto po natin lahat mag-grow. Amen? Lahat po tayo gusto na makita po yung ating mga sarili na talagang pasensado na, we are on the talagang peak ng ating pong pamumuhay. The growth that we want, mga kapatid. But we want that, yes, pero ano po ang problema natin, my brothers and sisters? Ano po ang problema? We don't want the hassle of growth. Ayaw natin maging uncomfortable for the sake ng ating paglago. And just sometimes thinking of our big dream for the Lord, thinking of our big plan for the Lord, dahil sa sobrang laki ng plano na yon, ano nangyayari sa atin? Napaparalyze tayo. Saan pa ako magsisimula? Parang sobrang laki na pinapagawa mo. Parang nakakatakot naman. Sometimes, big thing for the Lord is intimidating. It leaves us paralyzed, it leaves us frozen, unable to actually think. At ang tendency natin, umatras, tumalikod, bumalik sa dating buhay. Lord, hindi ko kaya yan, masyadong malaki. Oh? And I remember a story ng pasasalamat din pala sa Lord na one time, we get to have a coffee time or coffee date with Kuya Daniel. And he's our previous worship director na currently ngayon po ay si Ate Jen ang may hawak. So we get the time, mga tito, yan, si Kuya Age, si Kuya Ben, at si Reden. Teacher, kasama ka na talaga next time. Ayan, kasama ka talaga next time. Ayan. So we get to have this coffee. And one part of our throwback, one part na amin pong usap during that time na aming coffee is way back, we are looking back nung WLT days. Music team days pa. And when Jen opened her desire to actually, matuto ng piano para siya po ay tumayo bilang tutugtog sa piano, sa ministry. Ang tanong, alam niyo po yung unang tanong ni Kuya Daniel? Kinita niya sa amin, naalala mo ata dyan? Handa ka bang mahirapan? Handa ka bang mahirapan?
Are you willing to take the cost? Growth, the ministry, it's big. Are you willing to, paano ba? Paano ang iyong daliri? And one point, no po, ng kanya din pong pag-ministry, sabi ni Kuya Daniel sa kanya, alisin mo yung notebook ng chords. Kasi gumawa si Ate Jen daw ng notebook ng mga chords sa notebook, isinulat niya. Pinapaalis ni Kuya Daniel, no? Pinapaalis niya because, bakit? Gusto niya na by ear, or kumbaga, by instinct, my God, na matugtog yung piano. Kaya simula sa araw na ito, pinagbabawalan ko na kayong gumamit ng chords. It's part of, kung nakikita po natin ngayon si Ate Jen, how she's being used na po sa pagtugtog ng piano po. Pag nagtatanong ako kay Ate Jen before, ano ba yung key, ganyan. Tapos, tetengahin niya lang, tapos yun, makukuha niya na. Na po, galing ni Ate Jen, no? Tenga lang. And it's not just, let's say, paano ba? Madaling nakuha. It was earned through hard work. And we see Ate Jen is so being used by the Lord, blessing a lot of us. Every time na siya ay tumutugtog, we see the dream, the goal. But are we willing to also take yung path na tinake ni Ate Jen? Willing ba tayo na mahirapan? Not necessarily para mahirapan, para magtrabaho lang, hindi po. For the sake of growth. Basahin po natin John chapter 12 verse 24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang budil ng trigo at ano pong sabi? Mamatay. Mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. For a seed to actually grow, to be that full-grown tree, so beautiful, so reliable, shelter, it shows strength. A seed must actually die first. Are we so willing to deny ourselves, to die to ourselves, to take up our cross and follow the Lord? Because it's the process po. Let's trust the process. Wala pong shortcut. Shortcut will fail you eventually. Ipapahiya ka din, mga kapatid. And it just story as well. Pwede pong yan. Bakit? Diyan po muna. Ano pong nakita na, it just reminded of an illustration of, there's this very beautiful hammer. Ayan. It's made out of, pakibalik po. Ayan. It's made out of the most premium metal, out of gold, aluminum, titanium, lahat. It's very shiny. It's very beautiful. It's very well made. Po, bilang sa isang martilyo. And one time itong martilyo na ito ay nag-travel, o nag-time travel way back. At ang nakapulot sa kanya ay itong caveman na ito. Wow. Itong napaisip siya. Para sa ko ito ay galing gagamitin. Po itong hammer na ito. At naisip na, aha! Pagkahawak niya ng martilyo, tinaas niya, at pinakamot niya ng likod. Yan, kawat. Yan, sige, ito, sa may baba. Kawat. Yan. For 50 years, itong martilyo na ito, ginamot niya ng pagkamot. 50 years. And sometimes, my brothers and sisters, we are like this hammer. We are so full of potential. We are so full of our capability na binigay sa atin ni Lord. We all have talents, we all have gifts. Imposibleng wala. Big blessing yan sa atin ni Lord. The question is, hahayaan po ba natin yung ating value, yung ating halaga hanggang pangkawat lang ng likod?
Huwag naman po sana, brother. Ayaw po natin yan. Ayaw po natin yan. Ngayon po mga kapatid, no, talaga pong atin pong maibigay, maisurrender kay Lord yung ating pong mga talents, yung ating mga gifts. No po? And I would love to ask to stand up para doon po sa mga newly appointed na food committee. Can I see you stand up? Sa mga newly appointed food committee, sa pamumuno po ng Sister Evangeline. Yeah, wow! Dami ng fans, ha? Ayan, thank you, Father. Ngayon po, nakikita nyo ang mga newly appointed sa food committee that they actually, yung kanila pong talent, yung kanila pong gifts ay maibigay sa Lord. Ayan po, no? Pag-pray po natin sila dahil ang nasabi ko nga sa kanila last Sunday, ang ministry nila ay magiging madugo. Ayan po, madugo. Literal na madugo sa pagka-chop-chop ng mga baboy, manok, ayan po, no? But food ministry is para talagang means ni Lord, ma-bless po tayong lahat. Kaya kailangan po nila na ating prayer, support. Pag may sinabi po sila na about po sa pag-distribution ng pagkain, huwag niyo na pong irapan. Okay po? Sumunod na lang po tayo sa kanila. Sila po ang masusunod sa pagbibigay po ng pagkain, sa paghahati po ng pagkain. So po, huwag po natin silang dayain. Okay po? Sila po ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos to have this ministry para lahat po tayo ay mabless. And ngayon po, sometimes it's overwhelming to have this growth. Ano po, no? Yung ating pong growth, sometimes it makes us freeze. Makes us fear po yung mga bagay na ito. But for us to be organic, to be natural, to be authentic in our growth, remain tayo kay Lord. Amen? Ano po? Dahil ang Panginoong Diyos, siya po ang nagkakos na tayo po ay mag-grow. Hindi po sa ating mga sariling lakas, hindi lang po sa ating motivation, hindi po. It will all fade. But if we consistently, faithfully remain, being close to Lord Jesus, doon po mag-i-start yung natural, authentic na atin pong paglago. Palakpakan pa natin ating Panginoong Diyos. And lastly, atin pong point number 3, don't be afraid. Ay, yan pala, sorry. Pwede pong So, if there's this big, nakalimutan ko po, if there is this big task or plan, or talagang pinapagawa po sa atin ni Lord, there's this how do you eat an elephant? Paano po tayo kakain ng elepante? Napakalaki nun. Po, ang sabi po is, one bite at a time. Ayan. Hindi po tayo kakain ng elepante literal, okay? Baka magka-COVID part 2, part 3 po tayo niyan, okay? But if there's this big task, chunk it down. Ano po yung pwede mo munang gawin? Ano po yung pwede mo munang simulan? If you're starting a business, ang overwhelming ng business, start for a research, going through online. Mamaya mo na isipin yung puhunan, mamaya mo na isipin yung mga bagay-bagay. Break it down to little pieces na pwede mong gawin, na pwede mong simulan. Kasi pag hindi mo yun binreak down, at na-overwhelm ka, atras ka na lang, titigil ka na lang. One bite at a time. Number 3, don't be afraid to share and surrender. Don't be afraid to share, surrender. And we see doon po sa puno ng mustasa na atin pong binasa sa talinhaga, ano po yung naging cause or yung naging result daw po ng growth nitong puno na ito. Siya po ay naging pamahayan ng mga ibon. It became a blessing, a home, a shelter. Doon po sa mga nakapaligid sa kanya. Doon sa ecosystem na kinabibilangan niya. And brothers and sisters, this is the purpose of our growth. Ito po yung maging rason ng ating pong paglago. Why we keep on pressing forward, mga kapatid? That you may be able to bless those around you. To represent the kingdom of God. Don't aim for growth para lang sa sarili mo.
it is a good thing, but it's not the ultimate. It's not the ultimate goal. Lord, use me, send me to bless your people. So believe yun ay mas pagpapalangin ng Panginoon. And of course, we all know, pag tayo po, binibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, when we allow things, yung mga ibon po sa ating buhay, it will be somehow moving to our, moving out of our comfort zone. Ibibigay po natin yung ating time, ibibigay po natin yung ating energy, ibibigay po natin yung ating self. Sometimes it's hassle. Most of the time, it is hassle. But our very purpose, kung bakit po tayo nag-grow, is we will be able to serve others. Ang the greatest nga po sa kingdom of God, ano po ang sabi niya ating Panginoong Jesus? Kung sino po ang mas nakakapag-serve ng marami. Sa isang CEO, sa isang kumpanya, ilan pong empleyado, ilang customer ang umaasa sa kanya? Napakarami po. And that kind of position takes a lot of work, responsibility to be able to bless those mga nasa kanyang nasa baba. And ngayon mga kapatid, paalala po sa atin ng Panginoong Diyos that there is no small or big task for the Lord na po. As po, we are body parts in one body. Ng ating pong head ay ating Panginoong Jesus. We are being equally used para sa Kanyang kingdom. Parang po kanina, yung sa SpongeBob episode kanina, wag po nating isipin na gano'n, ako ang bida, ako ang dapat may papuna, ako ang dapat hindi. May bababa po kayo ng Panginoon. It is humbly, always humbly have our humility before the Lord always. Even before going to the pulpit, before even we do the dishes, serve food to people, before we dance, humble ourselves to the Lord. Anumang ministry ang ginagawa natin sa Lord. Kasi alam po natin na pag tayo po ay, again, doon po kumaba sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay itataas. And there's this parang we would say na hindi masyadong nakilala, or we would say insignificant. Hindi naman totally insignificant. Sorry po, medyo paubos na yung battery ng lalamunan ko. Konti na lang naman na. There's about this disciple. Sino nakakakilala kay Andrew? Apostle Andrew. Ayan. Po, no? And as we read the Bible, ano yung ginawa niya? Can we actually remember? Ang as a teacher. Ano ginawa ni Peter? Can we read John chapter 1 verse 42? Andrew brought him to Jesus. Itong him, ang pinapatungkulan ay si Peter. Hindi si Brother Peter. Laging Brother Peter jokes tayo pag nababagit si Peter. Thank you ulit sa atin, Brother Peter. Love you so much. Andrew, yung kapatid, ay it's one of the highlights. Actually, parang ito nga lang yung pinaka-highlight ni Andrew. He actually brought Peter to our Lord Jesus. You know? To actually just invite someone to Jesus. Lead them to Jesus. And we all know the story of Peter. After our Lord Jesus has resurrected, when He first time preached, ilan po ang nakakilala kay Lord? 3,000. 3,000 believers through the life of Peter. The second preaching, 5,000. It was not in the tawag dito, kumbaga, nasa nameplate ni Andrew, yung ganong klaseng achievement we would say. It was very, naitala sa Biblia. But yet again, he just brought Peter to Jesus. And Peter started the ministry, the church. And just read
at perhaps one of our, before po ng ating last na illustration. Yan. Andrew bringing Peter to our Lord Jesus. Pwede pong paki-next. Ayan. Sino po nakakilala sa kanya? Ayan, tama si Deacon Joe. Nakakilala po sa kanya. Siya po si Billy Graham. Ayan, si Billy Graham. He's one of the prominent preacher, evangelist back in the 1930s, 50s. And actually sa most of the, kumbaga sa Bible school, isa sa may mga pinagbabasihan po kami na kanya pong mga preaching, kanya pong mga studies, si Billy Graham. And way back po, my brothers and sisters, yung start ng kanilang ministry, let me just share the story real quick. 14 years old, dalawa sila ng kanyang kaibigan. There was this 10th missionary revival event na nangyayari dun sa lugar nila. And nakita nila, nung kasama niya na yung kaibigan niya, uy, may parang komosyon dun, mga tao, punta nga tayo. So pumunta sila ng kanyang kaibigan dun sa event na yun. And they have heard this unconditional love of our Father, of our Lord Jesus to them. And so they got caught dito sa mensahe na ito, and they went inside the tent. At nung pagpasok nila, nakita nila yung tent, halos puno na yung mga upuan. Puno na pala. Sige, labas na lang tayo, uwi na lang tayo. So nung papalabas na itong dalawang kabataang ito, 14 years old, alam niyo po kung sino yung umabot sa kanila? Usher. Nakita niya, yung dalawang kabataan papalayo, tinakbo niya, nilapitan niya. Hanggang sa ngayon, hindi pa napapakalanan, hindi pa alam kung sino itong tao na ito, kung sino itong usher na ito naglapit sa dalawa. And, brothers, actually, pwede ko kayong hanapan ng upuan para sa dalawa. And because of that gawain, because of this message na narinig ni Billy Graham at ng kanyang kasama, ginamit ng Panginoong Yesus yung buhay ni Billy Graham to reach tens of millions of people. To reach through Christ. Dahil lang sa Asher. Kay Sister Janet, ay kay Sir Jen, ayan, napakalaga po ng iyong pong gawain sa Lord. Kaya pag may papalabas po, habulin nyo, ha? Baka yun na po ang susunod na Billy Graham, di po natin alam po. But just this how insignificant, or we would say, just simply inviting someone to Jesus. We will never know the impact. Madala lang po natin sila sa ating Panginoong Jesus. So give your talent, surrender your gifts to the Lord. Dahil lang po natin na ikaw ay kinreate ni Lord with a purpose. Ikaw ay kinreate ni Lord with a gift. A gift so unique na ikaw lang yung gagamitin ni Lord for this specific assignment dito sa lupa. A gift na ikaw lang yung makakapag-bless sa mundong ito. It could be singing, it could be cooking. Ako hindi po pwede sa cooking. Ayan. Think of your talent, think of your gift. Surrender it to the Lord. And as I end, and perhaps this would be related po sa atin pong kakantahin mamaya. Pwede pong paki-next. John chapter 6 verse 8 to 9. One of his disciples, Andrew, ito na naman si Andrew. Nakakatawa naman si Andrew. Ang hiling magdala sa ating Panginoon. Simon Peter's brother said to him, "Here is a boy with 5 barley loaves and 2 small fish." But Andrew asked, "But what difference will these make among so many?" May isang batang lalaki lumapit. "Meron po akong 5 tinapay, 2 isda." So Peter asked, "Ano pong magagawa nito, Lord?" Difference ang magagawa nito mga bagay na ito.
and we would hear the lyrics later. There is no gift that is too small. No gift that is too small. Whatever that you have in your hands right now, whatever the gifts and talents, huwag mo ikaya kay Lord, lumapit ka sa Kanya. Ipagkaloob mo, isurrender mo sa Kanya. I believe na ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya nakapag-multiply ng zero. He can create something out of nothing, but He can multiply out of, ano po, no? Sa math po natin, 100 times 0 is 0. We have to put something in our Lord's hand. We have to surrender something. At alam niyo po itong, as the story goes, my brothers and sisters, 5 loaves, 2 fishes, nakapagpakain po ng 5,000 tao. Actually, mga kalalakihan lang po yun, di pa kasama yung mga babae at mga bata. Thousands of people were fed, were full because of this act, my brothers and sisters. And the question this morning, a challenge for us this morning, ano yung talent? Ano yung gift na binigay mo? Na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos? And are you actually willing to surrender? I want to call our worship leading team sa unahan as we sing this song. Pwede po tayong manatili lang po na makaupo as we reflect para po sa ating as we reflect, my brothers and sisters. There is this gift, there is this skill, there is this talent na pinagkaloob sa inyo, Lord. There is something na pinagkaloob sa inyo, imposibleng wala. And as they sing this song, I want you to reflect and actually surrender. Give it to our Lord Jesus. Use it for His service. Pabori po sa Panginoon.
sumako sa ating pong pangwakas na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoong Diyos. Tunay na ikaw ay dakila, tapat, mabuti sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagkaloob na aming buhay. Ikaw ang Diyos na lubos na nakakakilala sa amin. Ikaw ang Diyos na alam ang bilang ng aming mga buhok. Ikaw ang Diyos na nagbuo sa amin, Panginoon, sa sinapupunan pa lamang aming Ama. Kayo po ang lubos na nakatatalos, Lord God, ng lahat ng meron sa amin. Aming mga talento, aming mga gifts, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong paalala, sa inyo pong imbitasyon. Na Lord, walang maliit, walang kahit insignificant, Lord God, na meron, Lord God, sa aming buhay, na pag isinurrender namin sa iyo, Lord God, ay wala kang gagawin, Panginoon. Na kahit anong tingin namin sa aming mga sarili na, Lord, parang wala namang silbi, wala namang kwenta, wala namang magagawa to. Yan ay kasi namalingan ni kalaban. Merong ibinigay sa iyong regalo ang Panginoong Diyos. Talento na ikaw lang ang meron. May mga bagay na kaya kang gawin na hindi ko kayang gawin. May mga bagay na nagkaloob sa atin na tayo lang yung may kaya. Dahil yan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Sa oras na ito, kapatid, kinakanto ka, kinakausap ka, iniimbitahan ka ng Panginoong Diyos. Ano man ito pinagkaloob niya sa iyo. Lakas, sipag, sa pag-aayos, sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagluluto, sa pagpapaganda, sa pagkukumpuni,